Isang Barbie ang hahanapin ko. Pero hindi ang manika. Sa isa sa pinakamagandang lugar sa mundo ko ito matatagpuan. Sa Palawan. Mapintog ang katawan. Luwa ang mata at flat at malapad ang ulo ang itsura ng tinatawag na Barbie frog. Galing ang pangalan niya sa scientific name na Barborula buswangensis. Itong palaka na hinahanap natin, medyo specific yung habitat na gusto niyang tirahan. No? Ang gusto lang niya yung malinis, free-flowing. Ibig sabihin, malinaw, at saka na talagang nakikita mo na umaagos siya. Sana, hinahanap natin. Dumaan kami sa mga mangrove areas, so matubig ito. Yung palaka na hinahanap natin, yung tinatawag na Philippine or Palawan flat-headed frog, isa sa mga criteria na gusto niyang tirahan yung mga malilinis at free-flowing na tubig. Mukhang hindi papasa sa kanya. Ibang mga hayop ang nakita kong nakatira dito. Dahil gusto natin siyang makilala at makita, talagang naghanap tayo ng bodies of water that are actually free-flowing and can be considered clean. Hindi kami tumigil sa paghahanap kahit inabot kami ng gabi. Wala kami nakita. Hanggang sa sabi ng isang guide namin, meron daw isang lugar dito sa bundok na talagang madalas nilang makitaan itong frog na to. Maya-maya pa, May nakasalubong tayong isang palaka dito. Mahaba yung paa, patulos yung ilong, at saka malaki din yung mata, matatas big. Dito yung hinahanap natin. mukhang malapit na kami sa isa pang matubig na lugar. So ayan, naririnig na natin mula dito yung tunog ng daloy ng tubig, no? It's a body of water, ilog may ilog dito. Kung malinis, ito na nga yung hinahanap natin na lugar. At dito tayo maghahanap ng palaka. Malakas ang pakiramdam kong dito namin makikita si Barbie frog. Kita natin malakas yung agos ng tubig, no? At malinaw kasi kita mo from here, from the top, yung ibabaw, yung riverbed. So sana makakita tayo dito ng palaka. Nang pagmasdan namin ang tubig, parang may batong gumagalaw. Isa pala itong South Asian box turtle na naghahanap ng makakain. Ang ganitong pagong ay natural na makikita sa Pilipinas. Hindi katulad ng ibang pagong, mabilis itong gumalaw, mapalupa o tubig man. Kailangan niya ang ganoong abilidad para makahanap ng pagkain tulad ng talangka. Pero mukhang hindi niya nakita ang talangkang nagtatago sa bato. Katulad ng talangka, mahilig ding sumiksik si Barbie frog sa mga bato. Gagang, pulay-pulay yung mga sipit niya. Tsaka parang dark maroon or yung dark red yung kanyang surface, no? Pero kita mo yung mga claws niya, oh, talagang pulang-pula. Siguro this is a camouflage na mimicry niya dito sa paligid kasi ilan sa mga bato dito sa riverbed ay kulay pula. Wala na natin. Okay. Ito ang tinatawag na purple crab o kagang. Endemic at isa ito sa pinakabagong hayop na nadiskubre noong 2012 sa Palawan. Maya-maya, may narinig kaming huni ng palaka. Ito na kaya si Barbie frog. Ayun, dalawa silang ganda.
Okay, may nakita tayo dito na palaka, no? Magkatabi pa sila. Pero, titignan natin ng malapitan, no? Matulis yung nguso, maliit yung mga mata, at hindi flat yung kanilang head, no? Stress call. Endemic din sa Palawan ang Cullion frog. Hindi ito yung... Ayon sa International Union for the Conservation of Nature o IUCN, near threatened o may banta ng mawala ang bilang nila sa wild. Isay mo muna, ha? Dahil ito sa pagkasira ng kanilang tahanan. And then the other one. Ang galing, nagsasagutan sila, oh. Mukhang magme-mate sila. Hayaan na natin. Para dumami sila dito. Nagpatuloy kami sa paghahanap Kuya, yung flashlight na matapang. hanggang may nakita kaming may nakasiksik sa bato. Maya-maya, lumipat ito sa bulok na dahon. Malapit na lang tayo sa bahay. Lukso ng lukso ang palaka hanggang sa makalapit ito sa amin. Tumutugma ang itsura nito sa isang Barbie frog. Nang iabot sa akin, nakumpirma ko na siya na nga si Barbie frog. Kita mo kakaiba talaga yung itsura. Ito yung hinahanap natin kasi tingnan mo yung usok. Hindi siya pointed. At saka yung mata niya bulging and round. At yung kulay at yung pattern niya dito sa likod. Kakaiba. Gray with dark spottings, no? Yung ventral portion niya napakaputi at very slimy. This serves as a bioindicator na kung may nakikita pa tayo na ganitong klaseng frog sa paligid natin, ibig sabihin merong pang natitirang malinis na tubig na pwede silang mamuhay at magparami. Galing! Beautiful! Mapalad tayo, maswerte pa tayo at nakakakita pa tayo ng ganitong klaseng frog. Look! Yung laki niya halos kasing laki lang ng palad ko. Beautiful frog, no? Talagang kung makikita mo siya from the surface, mahirap siya makita agad dahil yung kanyang markings can easily blend dun sa kanyang paligid. Siya matakot. Yun! Ang bilis! Kung titignan natin sa surface, yung palaka, no? Hindi mo siya agad mapapansin dahil yung kulay niya hindi katulad ng ibang palaka na may distinct color or pattern or may matitingkad na kulay. Yung kulay niya kasi halos kapareho ng kanyang kapaligiran. Si Barbie frog ay endemic sa Palawan. Dahil limitado ang lugar kung saan sila nakikita, vulnerable o nanganganib ng mawala sa natural nitong habitat. Pagtuloy na pagdami ng tao, yung pag-produce ng dumi, mas lumalaki din, no? It creates a domino effect. Isa pang banta sa pagkaunti ng Barbie frog ay ang paglawak ng mga taniman na gumagamit ng kemikal na umaagos sa mga malinis na ilog at sapa. Pero hindi pa huli ang lahat dahil ang pagkahanap ko sa Barbie frog ay senyales na may malinis na tubig pa sa koron. Ang nakita kong napakaliit na parte ng sapa ay nagsisilbing lugar kung saan kumakain, nagpaparami at nagtatago ang maraming hayop.